Ang paring walang mukha. Noong dekada 90, isang kakaibang kababalaghan ang naganap sa isang lumang simbahan sa Batangas. Isang pangyayaring naging tampok sa Magandang Gabi Bayan, Halloween Special. Isang gabi si Manuel, isang bagong sakristan, ang naatasang magligpit ng mga gamit sa loob ng simbahan. Madilim na at ang tanging ilaw ay mula sa maliliit na kandilang nakasindi sa altar. Habang inaayos niya ang mga upuan, narinig niya ang mahihinang yabag sa likod niya. Paglingon niya, may nakita siyang isang paring nakasuot ng lumang abito, nakatayo malapit sa kumpisalan. Tahimik itong nakayuko, tila nagdarasal. Hindi niya maalala na may pari pang naiwan sa loob, kaya lumapit siya upang tanungin ito. "Padre, sarado na po ang simbahan," magalang niyang sabi. Dahan-dahang humarap ang pari sa kanya. Sa kanyang pagkagulat, wala itong mukha. Tanging isang maitim na hukay ang naroon sa dapat ay mga mata at bibig nito. Napaatras si Manuel, nanlamig ang buong katawan. Bago pa siya makatakbo, lumapit ang pari sa kanya, unti-unting inaangat ang kamay nito na tila may gustong ipakita. Ngunit bago pa ito makalapit ng husto, biglang tumunog ang kampana sa torre. Sa isang iglap, nawala ang pari at ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na dumaan sa paligid niya. Kinabukasan, ikinuwento ni Manuel ang nangyari sa Kura Paroko. Sa halip na magulat, malungkot itong tumango. Marami na ang nakakita sa kanya, sabi ng pari. Noong panahon ng mga Kastila, isang paring Pilipino ang pinatay sa kumpisalan. Pinugutan siya ng ulo at mula noon, hindi siya matahimik. Mula noon, maraming sakristan at bisita ang nagsabing nakakita rin sila ng paring walang mukha. May ilan pang nagsabing nararamdaman nilang may nakatingin sa kanila mula sa madilim na sulok ng simbahan. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na dahilan ng pagpapakita ng paring ito. Nagbabantay ba siya o may nais ba siyang iparating? At kung ikaw ang makasalubong niya isang gabi, tatakbo ka ba o mananatili upang pakinggan ang kanyang kwento?